Ito namang tatlo sa mahigit 30 kontratista na inimbestigahan ng Commission on Elections kabilang sa top 15 contractors na binanggit ni Pangulong Marcos. Ang komisyon naman handang ipasa o isumite ang inisyal na investigasyon at listahan sa Kamara. May mga report dyan si Bombo Isa Cotoner. Ibinunyag ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na tatlo sa top 15 project contractors na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabilang umano sa mga nagbigay ng donasyon sa kampanya ng ilang kandidato noong 2022 elections. Ayon kay Garcia, ang tatlong kumpanyang ito na hindi pa niya pinapangalanan ay kasama sa listahan ng 31 contractors na kasalukuyang iniimbestigahan ng COMELEC. Katuwang ang kanilang Political Finance and Affairs Department o PFAD. Ani pa ni Garcia, kasama na rin sa kanilang mga iimbestigahan ang mga service contractors at hindi lamang magpo-focus sa private o government contractors. Ko-confirm ko po, after ng hearing ng budget namin, tinignan ko yung listahan, may nakita po ako sa listahan na nando sa 15 na binanggit ng ating Pangulo. Ngayon po, bakit hindi po namin mailabas kaagad? Sapagkat nandun pa lang po kami sa unang estado ng aming investigasyon. Again, yan po ay madadagdagan pa sapagkat ongoing. Yung sinasabi pong napakadali pong tingnan, with all due respect, hindi po madaling tingnan. I'll be very honest, mukhang tatlo yung nakita ko kaagad eh. Hindi kasi ako masyado kasi mahahaba yung pangalan. Pero nung unang tinignan ko kaagad, parang may tatlo kaagad ako nakita na nando sa Pero again hindi po kami nakafocus lang sa flood control projects. Kasi hindi naman po binanggit ng Section 95C na dapat flood control contractor. Ang sinabi, contractor ng public works. Samantala, dagdag pa ni Garcia, ipapadala ng poll body ang naturang listahan kasama ang kanilang mga inisyal na investigasyon sa Kamara bilang bahagi ng kanilang isinasagawang pagbusisi upang matiyak ang transparency at integridad sa mga proyekto at kontrata ng pamahalaan. Anya, kasama sa dokumentong ito ang halaga ng ibinigay ng kontratista sa kandidato at sinong mga kandidato ang binigyan ng pondo. Sinabi pa ni Garcia na maaari pang madagdagan ang kanilang listahan ng mga contractors dahil sa ngayon ay kasalukuyan pa rin gumugulong ang kanilang investigasyon. 31 po yung contractors, maaari madagdagan pa po yan. Yung araw na to, mamayang hapon, ipapadala namin sa House of Representatives yung commitment namin na ibigay yung listahan nung 31 na mga contractors sa public works. Public works po yun, yung 31. At magkano ang kanilang naibigay, sino ang opisyal nila na nagbigay, at sino yung kandidato na nabigyan ng mga naturang amount. Kasi more or less may cash po at saka in kind eh. Matatanda ang isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 100 billion mula sa kabuang 545 billion na pondo para sa flood mitigation projects noong Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025 ay na-award lamang sa 15 na contractors mula sa 2,409 accredited contractors. Kasama sa 15 na ito ang kumpanya ni Lawrence Lubiano na Centerways Construction and Development Incorporated na nakumpirmang nag-donate ng 30 million para sa pangangampanya ni Senate President Francis Cheese Escudero noong 2022 elections. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.